Nagbabalik po sa ating mga balita, sinuspindira ng LTFRB ang operasyon ng Florida Transport dahil sa malagim na aksidente sa Bontoc Mountain Province. Sa makakapanayam natin si LTFRB Chair Attorney Winston Hines, hinggil pa rin sa investigasyon ng operasyon ng Florida. Magandang gabi po, Chairman Winston Hines, si George Bandola po ito. Magandang gabi, George. Opo, Attorney, paki-update po kami sa investigasyon yung sinasagawa ninyo laban dito sa Florida Transport. Well, ngayong umaga ay naitinakda natin ang pagkumpiska ng kanilang mga yellow plates. Ay nagpunta kami sa Sampaloc Terminal ng JB Florida at doon ay mayroong 27 buses na nakahimpil at doon natin kinuha ang kanilang mga yellow plates. At the same time, tayo ay nag-stencil ng engine at chassis ng mga bus na ito dahil alinsunod ito doon sa ating na-discover na mayroong pag-violate ng Florida at ng talagang may-ari ng prangkisa na kung saan ang plaka ng TXT 872 ay inilagay sa na-aksidente na bus na hindi naman ito ang nakarehistrado sa LTFRB. Kaya ito malaking paglabag. Kaya gusto naming alamin ngayon at i-inspectionin natin lahat ang mahigit ng bus ng Florida kung ano ang legal at illegal nilang mga units na ngayon. So, Attorney, posible pong matagal nang ginagawa ng Florida ito? Well, ito po ay nagkaroon ng bentahan na nakausap po ang abogado po nila at pinakita sa atin ang deed of absolute sale between ang may-ari ng Mountain Province Cable Tours at ang JB Florida noong September 2013, pero hindi po nila ito ipinag-alam, bigay alam sa LTFRB, walang application for sale and transfer o kaya ang tinatawag naming dropping and substitution. Ginawa na lang po nila ay personal na silang nagdesisyon na walang pakundangan at walang pahintulot ng LTFRB, kaya po ito ay malaking paglabag. So, pwede pong bukod dun sa na-aksidente, meron pa pong iba at dun sa kanilang hindi lang sa Sampaloc, kundi dun sa Cubao, meron ding biyaheng ganyan. Well, yan ang tinitingnan natin ngayon at pinapunta natin lahat ng kanilang mga bus na Maynila. Bukas at ngayong araw ay magdadatingan pa ang mahigit na 200 at bukas ay pagpapatuloy na inspeksyon sa ganitong ginagawa natin. George, gusto ko rin lamang liwanagin na itong mga ginagawa naming inspeksyon na hindi lamang ginagawa tuwing may aksidente. Tuloy-tuloy po namin itong ginagawa. Mula po nung ako yumupo, ay nagkakaroon na kami ng pag-ground ng mga buses kahit walang aksidente sa kanilang garahe, all fleet. At dito namin ini-inspect, nag-stencil para makumpara nga ang kanilang mga plaka. Hindi nga lang natin ito naabutan, itong Florida bago nagkaroon ng aksidente. At ito pang aksidente ang nagbigay sa atin ng pagkakataon na makita ang kanilang mga anomalya. Mabuti naman po at ginagawa nyo na pala yan noon pa, Attorney. Mabalikan ko lamang po yung mga biktima nung nangyaring aksidente dyan sa Bontoc. Paano po kaya sila mapapanagot samantalang walang peke o walang prangkisa yung bus na yun? Insured po ba ito o paano po ba ito sasagutin? Paano po natin masisiguro na inaayos ito ng Florida? Well, ganito yun, George, dahil yung plaka na yon ay hindi nga din naman yan otorisado sa Florida. Bagamat ito naman ay otorisado sa Province Cable and Tour at na-verify na natin na mayroong valid and existing passenger accident liability insurance. Kaya makakaasa po lahat ng mga nabiktima, yung mga namatayan at lang mga nasaktan, na makakatanggap po sila at matatanggap na nila rito yung dinoble na nating death benefit effective January 1, 2014 na 150,000 mula sa 75,000. Yun naman po mga nasaktan ay entitled ng 15,000 na reimbursement without need of receipt at kung sakali pagkatapos po ng kanilang pagpapagamot ay magkakaroon ng permanenting disability po, mawalan ho ng kamay, mabulag o paa, ay mayroong additional benefit under our schedule of benefits po. Kaya asahan po nila at ang sabi naman ng pamunuan ng Florida ay bumuo na sila ng komite na talagang tututok dito at aasikaso sa lahat ng mga biktima. Opo, Attorney, salamat po. Matapos po yung ginawa niyong pagbabaklas ng plaka kanina, sapat na po ba yung 30-day preventive suspension o po pwedeng ma-extend pa ito o mapadali? O ibig sabihin
magiging 15 days o 20 days na lamang, ganon? Well, George, depende yan sa magiging takbo ng inspection natin dahil maliban dito sa aming ginagawang pagbaklas ng plaka at pag-stencil, ay dadaan din ito ng roadworthiness inspection naman ng pinagsanib na puwersa ng LTFRB at LTO at magkakaroon din ito ng drug testing at seminars, safety seminars sa mga drivers. Kaya kung lahat ng mga ito ay magagampanan at isasubmit sa amin at magiging maayos ay maaaring makapag-desisyon kami bago matapos ang 30-day suspension. Attorney, sabi po sa report kahapon, may mga after nung investigasyon yung gagawin ngayon, may mga recommendation yung isasubmit sa DPWH para mapaayos yung road condition dyan. Sa ngayon po, meron na po ba kayo nakikita kung ano yung mga po pwedeng rekomendasyon nyo sa lugar na yan at sa iba pang mga matatarik na lugar? Tama yun, George. Yan din ang isang directive natin sa ating regional director sa Cordillera Administrative Region na tingnan kung ano ang naging dahilan at kung ano ang mga factors na maaaring nakatulong. At although preliminarily ay umamin ang driver at ang konduktor na ang pagkakawala ng preno ang dahilan. Pero yung safety naman ng at yung design ng daan dito dahil talagang ang daan kung nakapunta na ho kayo ng Sagada ay talagang medyo masikip at matarik at sigsag po talaga. Kaya magkikipag-ugnayan po tayo sa pamunuan din ng DPWH tungkol dito. Attorney, mukhang talaga magiging mas busy kayo ngayon taon. Ano po? Kasi meron na namang aksidente kanina, yung pang-deliver ng gulay. May mga namatay na naman dyan. I believe yung mga prangkisa niyan ay nasa ilalim din ng LTFRB, ano? Tama po yan. Yan po ay nangyari sa isang jeep sa Abra at ito ay under ng ating DOTC car, LTFRB. Kaya nagkausap na ho kami ng aming direktora, si Direktora Silina Claver at nakikipag-ugnayan na po siya sa police ng Abra as well as yung mga biktima din. Ito rin ay covered ng ating passenger accident liability insurance kaya makakaasa din po sila sa tulong ng ating pamunuan. Attorney, asahan po namin yung investigasyon nyo dito sa nangyari sa Mountain Province at maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, George, at makakaasa po kayo at ang ating sambayanan. Si Attorney Winston Hines, mga kaibigan ng chairman ng LTFRB.